Network Director, walang iba, bigyan nyo ng milyon-milyon palakpak, Sir Rico Raimundo! Music ka. Thank you. Grabe, malupit. Gising pa ho kayo? Buhay na buhay ho ba? Ito, bago ho ako magsimula, mabilis lang ho ito and I want you to listen very carefully. Of course, na-introduce naman po ako ni Sir Elmar at ni Sir Kiko. It is a blessed to be back dito po sa stage na to. Yan ho kayo? Parang malungkot kayo ah. Yes, tama? Gising pa ho? Kasi kahagaya nung nagtok ako sa Synergy last time, nagtataka ako bakit malamig. Yun pala, puro kaluluwang galana. Tignan mo nga yung kaliwa mo, yung kanan, kung gising pa talaga. Tignan mo lang. Diba malamig eh, no? Malamig. Oo, kaya naman yung mga kaluluwa, malalamig yan eh. At ito pinakamaganda. Siguro yung pumunta kayo rito, you have a lot of expectations. And syempre, doon talaga magsisimula yon. Ngayon, tinitignan ko ang ina nasa likod ho ako, talagang nakatingin kayo sa harapan. Alam niyo ba na pwedeng nakatingin kayo sa akin ngayon? Listen. Pero ang nakikita mo, yung sinampay mo. Tama! Anong oras kaya matatapos? Uulan eh. Mababasa yung sinampay ko. Habang nakatingin ka sa akin, nasa harapan, pwedeng lumalaro utak mo. Andiyan ho kayo. Possible pala na nakatingin ka sa akin ngayon, pero ang isip mo, magagalit na yung asawa ko, yari ako. Sabi ko, alas 8. Tapos titingin ka na ng tingin sa oras niya. Kaya pagka sumisigaw yung speaker, pag palakpak, ikaw, iba na yung palakpak mo. Pauwi na. Hindi ikaw yun. Yung katabi mo. Ayos ba kayo doon? So again, ako si Rico Raimundo. And hello. Iba tawag sa akin, Alden. Alden Bautista. Ano kayo naman talaga? Nung Alden. Diba? Kumbaga, nung makita ko ho, alam niyo yung environment ng GPTT ng kumpanya natin, it is a friendly environment. Nandiyan ho kayo? Yung bang pagpumunta ka rito, you felt that you will belong. Diba? Yung kaya pagpupunta ka rito, dapat kahit hindi mo kakilala, nakangiti ka. Hindi yung tipong parang hindi ka kumita, no, Mamanji? Takagay. May pumasok. Power. Diba? Tapos sumisigaw tayo ng milyon-milyon dito, pero yung mukha mo parang 5. Diba? Yung makita mo dyan, hirap pala ng networking. Diba? No? So, ako talagang lagi kong pinasisimulan yung aking talk sa ganito dahil siyempre gusto ko maintindihan ninyo yung ginagawa natin na to. Listen. Knowing and understanding are two different things. 98% of people outside this building doesn't know networking. 98%. Ito malungkot. 100% ng tao na hindi nakakaunawa at nakakaalam sa networking, mga networker mismo. Kaya nga hiyang-hiya tayong i-present. Andiyan ho kayo? Yes. Ano ba yung ginagawa mo? Ticketing. Gagawa ka pa ng mga ano ba yan? Travel and tours. Any referral, wala lang yun, bigay lang yun. Kaya nga yung nakita ko mga yumaman, you know, and I'm really thanking the Lord because of course, itong kumpanyang ito ay naging pangalawang tahanan ko. Ano? So nakita ko yung mga tao na talagang from rags to riches. Di ba yung unang-una akong nalipad? Naalala ko yung unang-unang travel na naranasan ko. Sabi nila, ang sarap daw sa aeroplano. Pag nakita mo yung mga tao, parang langgam. Eh, kabang-kabaho ako, Bulakenyo ako. May mga taga-Bulacan ba? Wala? Taga-Bulacan? Sabi, ako lang mag-isa eh. Nagtanong pa ako eh. Ang hirap ah. Ngayon, siyempre, pagka yung unang flight mo, talagang yung bag mo, nandun, yung mga damit mo, nandun. Pati pamasko ko, nandun eh. Ngayon na nasa aeroplano na ho kami, sabi nung kapitbahay namin, doon ka sa window side. Para kita mo yung paligid. Di doon ako lumagay,
Ang liliit talaga ng tao. Sabi ko, kabayan, Pilipino. Sabi ko, kabayan, totoo pala yung sabi nila. Pag nasa airplano ka, maliliit lang talaga yung tao. Sinilip din niya. Sabi niya, kabayan, langgam talaga, hindi pa tayo lumilipad. Sa sobrang kaba ko, akala ko yung langgam tao talaga. Hello? Gising pa ho? Pumalakpak lahat ng tulog na. Yun lang. Cecil ho to. Diyan ho kayo? Cecil, alam nyo, nung way back late 1990s, nung una ako na-attend ng Cecil, ang Cecil ho yung, pag umorder ka sa restaurant, yung sizzling, yung, kahit ayaw mong order, tatanungin mo yun eh. Ano yun? Buttercorn. Pero ino-order mo. Kasi sumasagit-sit. Umaamoy, nararamdaman. Kaya yung purpose, objective ng Cecil na to, yung maramdaman ka sa labas. Na alam nila, meron palang JPTT na pwedeng baguhin ang buhay ng mga Pilipino. Yung malakas na palakpak! Tayo tayong lahat, tayo! Sabihin mo sa katabi mo, nararamdaman ka ba? Kalapitin mo, nararamdaman ka ba? Sa likod, nararamdaman ka ba? Woo! Malupit! Grabe! Power! Grabe! Sabi ng isa, power. Grabe. Woo! Hiyang-hiya eh! Power. Makakapuna ko kayo. Lakasan mo nga eh. Ako natuyo ng laway eh. Tingnan nyo ito. Pakibasa Elevate 2.5. Every GPTT members, we must elevate. Kasi kapag hindi ka naramdaman, walang makakaalam ng opportunity natin. Unless somebody in this room is stood. At sabihin natin merong kumpanyang ganito, tsaka lang nila malalaman. Tama? Tingin mo kayo. Reality bites. Nakakakagat daw ang katotohanan. Tingin mo kayo dyan. Kanina sabi ni Ma'am Carol, yung nagising na pangarap. Tama, Ma'am Carol? Sa Pilipinas, lalo na mag-pandemic, ilan na lang ang nangarap. Andiyan ho kayo? Yes. Okay nang hindi mayaman. At least walang COVID. According to National Economic Development Authority, 39% na lang daw ho ng Pilipino ang nangangarap na magkaroon ng buhay. That is according to survey. And only 16.9%, kahit di na mayaman, yung may kaya lang. Diyan ho kayo? And ladies and gentlemen, ang sad reality, 79.2 ng Pinoy, both in the Philippines and outside, yung okay nang hindi mayaman, hindi na ubaling, hindi na may kaya, at least, pakibasa? Yung sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Nagtanong ngayon, ang GMA7 sa 1,000 Pilipino kung ano ba yung ibig sabihin ng simple at maginhawang buhay. Ito ang sabi, kahulugan daw ng simple at komportable ayon sa ating mga kababayan. Pakibasa, 1, 2, 3, go! Hello? Yung pag-uuwi ka, hindi ka outside di Colombo. Naintindihan niyo yung outside di Colombo? Basta masaya lang kaming family, okay na yun. Kahit di kami mayaman. Pangalawa,
Basta kumpleto lang kami. Okay na yun. Di na ako sasali sa GPTT. Kasi magkakasama naman kami. Yan o kayo. Sumunod, pakibasa. Simple na yan, komportable yan. Basta kumakain kami 3 beses isang araw. Sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, kain tayo ng kain, tama? Hindi naman halata eh. Boss Crispin, ha? Saan ka nakakita sa Pilipinas na nakakita mo sa kanto? Chicken feet, chicken neck, chicken wings, spare parts and accessories sold here. Pati palong binebenta na. Basta kumakain lang kami 3 beses, okay na. Hindi na ako mangangarap. Ano pa? Simple at komportable na pag nabibili mo yung mga pangangailangan, okay na yan. Sumunod. May mga tatay ba rito? Tatay. Mga nanay. Diba okay na sa atin pag at least hindi bali ng yung kuryente, tubig, may nangungupahan pa, at nakakabait, okay na yun. Yun yung sinasabi. Tapos, okay na raw yun. At least walang nagkakasakit sa pamilya. Kaya lang, dinefine ng NEDA kung ano ang ibig sabihin ng simple at komportable. Gusto nyo malaman? Yes. Gusto nyo malaman? Yes. Tanungin nyo ako ng malakas, ano? Napakahina ng sigaw nyo na yan. Daig pa kayo ng nasa tabungan. Sabihin nyo, ano? Secret. Ito sabi ng NEDA, mabilis ilang stage ng NEDA's definition. Sabi diyan, number 1 is ang sasakyan ngayon hindi na luxury. Necessities. Laging kinukwento ng mga apply ninyo, ang hirap, lalo pag maganda kang babae. Sa office ka nagtatrabaho, ang suot niyan yung labas na bating ng kudyape. Yung pag umupo, labas na puklo. Ang mga lalaki, kami nila Boss Crispin, ha? Kami nila Boss Chad. Marunong kami mag-appreciate. Pag nakakakita kami ng laglagan ng barya dito, nakatitignan namin yan. Malalim, ha? Hindi lang pampiso, pang 10 piso to, ha? Meron talagang babae, kanya lahat, eh. Pati sa kapitbahay, hiniram na. Andyan ho kayo? Huwag mo tignan nyo sa katabi mo. Tingin niya dito. Andyan to kayo? Ano, Boss Boyet? Di ba totoo ba yan? May alkansya eh, no? Alam nyo, yung sasakyan ho, kailangan na natin ngayon, hirap kaya. Yung di ba sabi nga ng mga speaker ng networking, hindi mo na kailangan mag-effort pag sa MRT. Kusa ka masasakay eh. No. Tama, tama! May palakpak yan! Pumasok, naka-lipstick, Boss Crispin. Naka-foundation. Paglabas, Fiera sa loob eh. Tama? Kinukwento sa networking yun eh. Yung Camila Press, yung mambabae ang ganda eh, hapit na hapit yung yung nalabas nga ang puklo eh. Kaya ako nung may makaharap ako sa MRT, siksikan eh. Siyempre, yung mga lalaki, marunong tayo mag-appreciate pare eh. Yung tumapat sa akin, pangdigma. Naku po! Bulakenyo, naku po! Humarap sa akin ngayon. Ang ginawa ko, nakaganon. Boss Chad, may payong eh. Tutusok yung payong. Hirap naman. Napakahirap. Kaya yung sasakyan, necessities ba?
Kaya pa? Boss, maningil tayo ng ticket, ha? Clowns. Sumunod, pakibasa. Wow. Ay, nga tayo. Nauna na siya magbasa eh. Parang sa langit nang galing eh. Parang may nagsasalita sa langit. Ayaw mapindot eh, partner. Ayaw. Pakibasa. 1, 2, 3, go! Iba pa rin pag medyo may katamtaman daw laki ng bahay. Yun daw yung ibig sabihin ng simple at komportableng buhay. Sumunod. Di ba karangalan ng magulang na napag-aaral yung mga anak hanggang kolehiyo? Mga magulang tayong lahat. And the greatest dreams we have, yung makita mong gagraduate yung anak mo. Tama? Sa Marilao, merong Marilao Central School eh. Kami nung araw kasi, para magkaroon ka ng bagong damit, kailangan Christmas party. Pag hindi, tiis ka muna riyan. Di mag-first year high school ako. Buti nga wala pang grade 7, grade 8 noon eh. First year high school ako. Bay, namili nanay ko ng pantalon. Noon lang ako makakaranas ng pantalon. Lonta. Abay, nung sinusukat ko na, abay, pagkahaba-haba ng pantalon. Sabi ko, Nay, sinukat-sukat mo kami, mahaba eh. Sabi niya, parang hanggang 4th year, kasya. Palakpak! Wala nang tupian yung. Diyos ko, pati polo lang. Papahabi ng teacher ko, na paano ka ba? Malay ko. Nanay ko may dahilan yan eh. Di ba? Buwiset. Bata, buwiset. Napapabwisit tuloy ako nun eh. Pati sapatos, di ba? Oo. Ako sapatos ko nun, alam ko kung may chiclet. Sa nipis. Di ba? Kami nga eh. Di ba, Boss Crispin? Yung pantalon namin, mayroong pardible. Wag lang mahubo. Pero gusto nating mag-aral. Tama? Ayaw nating iparana sa anak natin yung naranasan natin. Matter of fact, tanda-tanda ko pa mukha. Nung tinderang inutangan ko. Banana Q. Pinangakuan ko, talagang hindi ko na binalikan eh. 75 cents yun yung banana Q. Parang kinukompute yung edad ko 75 banana Q, 75. O, sumunod, ano sabi? Yan. Kaya maraming listen very carefully, kahit yung mga nasa online, kaya mayroong biglang nagkakasakit kahit malakas, kasi puro stress. Bayarin, kuryente, asawa. Kayo, tumawa naman kayo, ha? Diba? Pero kaya ang ganda ng kumpanya natin eh. Hindi luxury ang mamasyal, kasama sa pag-aaral yan. Dapat nakakapamasyal paminsan-minsan sa mga lugar sa Pilipinas. Yan ang definition, mabilis lang ho ito. Di ko sasayangin. Gusto ho namin, palakpakan naman natin ang kumpanyang JPTT. Founded by none less than my friend, long friend, our President, Mr. Emmanuel Pascual. Our Vice President, Jelly Diaz. And the training department, grabe, malupit, Sir Elmar Aman. Sir Kiko Tolosa. Ito maganda, hindi sayang pera mo yung 8998. Minsan nangihinayang tayo, parang nabudol ka lang eh. Pag nagbayad na akala mo nabudol, akala mo lang yan. Pero pag inaral mong mabuti, yung negosyo, maiintindihan mo, listen, lagi ko sinasabi to, your money spent in GPTT is not money wasted. It is money invested. Palakpak ng malakas.
Sabi diyan, parang may gumagalaw ng sarili. Para daw maging simple at komportable, sabi ng NEDA, dapat kumikita ang isang pamilya ng 120,000 per month. Ang tanong, sino kumikita niyan? Sila. Ang course ko pa naman IBA. Alam niyo kung ano yung IBA? Iba. Kala nyo, ha? Mama J, di ba? Iba to, it's 120,000. Kaya ino-offer ng company, hindi lang naman simple at komportable, pagyaman. Mahihirapan ka lang ng ilang taon. Kung ako tatanungin, ang daming Pilipino namamatay nang hindi nakuha yung pangarap. Kaya nga lagi natin sinisigaw, ang pinakamayamang lugar sa mundo ay hindi ang Saudi Arabia, hindi ang Middle East, kundi ang sementeryo. Doon nakabaon yung milyong-milyong pangarap na hindi nakuha. Dadagdag pa sa'yo? Gusto mo? Tanong, gusto? Sabi mo sa katabi mo, ayaw! Sabi sa yuko nga. Pabulong pa yun eh. Iyape, yuko nga. Ang katotohanan, ito survey ho. Sabi ang source, yan ho. Ang typical average na kinikita sa Manila, 13,500. Kaya bibilib ka sa lahat ng kababaihan. Nadi-divide yan. Did by. Namamali na nga eh. Isang buwan yan. Tapos 4 ang anak. Sabi ng tatay ko ng araw, hindi baling mahirap tayo. At least, hindi ba ako tapos naman eh. Inunahan mo eh. Nag-i-emote pa ako eh. Bumubuelo pa lang ako. Usap tayo mamaya sa brewing spot ha. Sabi ng tatay ko, hindi baling wala tayong pera. At least, nagmamahalan tayo. Sabi ko nung tapos lalapit ka, gutom na gutom, tayo mahal na mahal kita. Gutom na gutom ka, mahal na mahal kita tayo. At sabi natin ka, ikaw rin mahal na mahal kita. Pwede ba yan? Hindi. Magpapatayan ngayon mag-asawa sa ganun eh. Di ba? Iba pa rin pag may pera. Kaya tayo mga mukhang pera. Kayo nagsabi niyan. Mukhang negosyante. Mga mukhang yan. Palakpak ulit, GBDD! Kayo talaga. Ito sabi ng, okay lang Bible? Okay lang? In Ecclesiastes 10:19b, when you have a lot of money, listen, you can buy anything. You can buy anything that you want. Iba pag may pera, hindi basta pera. Lots of money. Nahandito ka na. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Di ba? Alam niyo, ano ba kantang Pamasko yun eh? Dito ako manatapos. Tignan niyo mabuti to. Ho. And this is a good analogy. Talagang, ayan. Pakibasa? Hindi ako mag-i-endorse. Hindi ko ikinakampanya. Pero gusto ko ang istorya niya. Manny Pacquiao became the 8 times world boxing champion in 8 division. Kaya may nagtanong kay Manny, paano ka naging multi-millionaire? Sabi niya, hindi ako sumuntok ng pag tinamaan si Marquez, ano ginawa ni Manny Pacquiao? Kada suntok, todong-todo. Dahil binigay niya yung todo ring pagpapalang napala. Hindi ano kayo? Kaya dapat, hindi kayo boksinero ngayon. Kayo ay mga dealer, kayo mga affiliates. Kaya kung hahataw ka, dapat todo! Tama? Hindi pwedeng basta hataw lang. Larin mo. Tayo na sa GPTT.
At doon, humataw tayo. Hindi ganon. Dapat todo-todong hataw. Hanggat di pa nakukuha yung goal mo, hindi ka tumitigil ng paghataw. Hatawin mo yung katabi mo. Ay, nadadala lang. Nararamdaman ko na siya. Tignan mo yung katabi mo. Hataw na ba? Hataw na ba? Sabihin mo sa katabi mo, todo! Sigaw mo sa likod mo, todo! Doon sa labas, sabi mo, todo! Yung nasa labas sa loob, todo! Kasi yan ang magpapamilyonaryo sa'yo pag binigay mo yung todo. Hindi yung active ngayon bukas. ito pa malupit. Powerful mga networker eh. Alam mo, after 5 years, mayaman ako. Malulupit, parang mga manghuhula eh. After 3 years, press. Bibi, Sir Elmar, Sir Kiko, after 3 years, may kotse na ako. Malulupit. Nalalaman yung 5 years, 3 years. Tinanong, sino guess mo bukas? Yun lang. Pumalakpak yung mga tinamaan. Sabi sa'yo, siya yun. Ibigay natin, todo natin. Yung mga nag-top si Sir Crispin, binigay yung todo. Pagodin mo muna yung sarili mo, 1 taon, 2 taon. And you will live as king and queens in the rest of your life. Diyan mo kayo? Alam nyo, ito maganda eh. Sa GPTT, Global Pinoy, todo-todong hataw. Diyan mo kayo? Diyan mo kayo? Before I close, parang nasirang plaka tuloy eh. Bumalik-balik eh. God is good. God is good. And all the time. Baguhin natin yan. Pag sinabing God is good, ang sagot grabe. God is good? God is good? Hindi aksidenteng na-invite ka. Hindi aksidenteng nag-member ka. It is a plan ahead of time, even before you were formed in the womb. Tinakda na to. Dahil nakatakda na rin yung mga taong makakatulong mo sa negosyong to. Hahanapin mo na lang. Andiyan pa ho kayo? Todo? Todong-todo? Hataw? Yung side na to, todong-todo. Ang tagal pa eh. Side na, 1, 2, 3, go! Kayo naman, hataw. Okay ba yun? Paglabas natin mamaya dyan. Ay, nako. Iba pag nagkakaedad. May hingal na. Alam nyo kaya nakaka-excite? Ganto Cecil eh. Ang networking, sabi nga ni Pres, barkadahan lang to eh. Dahil mga barkada natin mga araw, kahit gutom, hindi nag-iwalay yun. Ano ang pinapapalit yan? Wala lang. Ba't nandiyan ka pa rin? Masaya. Di ba? Gawin nyo lang barkadahan to. Lahat tayo magkakaibigan dito. Diyan ho kayo? Yes. And with that, guys, all my prayers is that you reach your goal and don't forget, pag pinayaman ka na ng Diyos, yung puso lang ang tumaba, yung paa nasa lupa. Diyan ho kayo? With that, thank you so much! God bless! Grabe yan, Sir Rico, Raimundo. Nabitin ba kayo? You want more?
Guys, no, as we end, no, our CSEL, dahil syempre may mga special training din tayo tomorrow, yung Foundation to Success. So anyway, magkakaroon po ng special training si Sir Rico Raimundo on Wednesday. Okay, so abangan niyo po yun. We will send ang update sa poster po para sa training on Wednesday. That is holiday, so I'm sure, no, don't miss that opportunity na maka-attend sa kanyang training. Okay po? And